Kapag nangibabaw ang mga personal na interes ng bawat tao, ito ang magiging ugat ng siraan, pagkakabahagi, at pagkawasak ng mga ugnayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muli silang pumasok sa Jerusalem. Habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo, nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin galing sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya't ganito ang kanilang isinagot, "Hindi namin alam. Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gawin ang mga bagay na ito." Tugon ni Jesus sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay interest. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, minsan ang tingin natin sa relasyon ay para bang investment na kapag ikaw ay nagpunla, dapat merong interest, dapat meron kang kikitain, dapat yung puhunan ay dapat madoble, dapat kumita. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo ay bumubuo ng mga relasyon, ng mga ugnayan. Pero aminin natin at sa hindi, merong mga pagkakataon na yung ating puhunan sa relasyon ay hindi bumabalik sa atin. Ibig sabihin, yung effort na ibinibigay natin ay hindi napapalitan, hindi napapahalagahan, hindi na-appreciate. But it's okay. Ang mahalaga, we keep on building good relationships. Pero ano nga ba ang nakakasira sa pagbubuo ng magandang ugnayan? Mga kapatid, kapag nangibabaw yung ating mga personal na interes. Ano ba yung pag sinabi nating personal na interes? Yung mga pansariling, pansariling kapakanan, lagi ang nangibabaw at nangunguna, yan ay nakakasira ng ugnayan o hindi nagpapalalim sa mga relasyon, sa mga ugnayan. Dito sa ating gospel, ang ating Panginoong Hesus mismo ay biktima ng ganitong self-interest ng mga tao sa paligid niya. Maraming grupo ng tao na gusto siyang ipahamak at sinisilo siya o binibitag sa kanyang sariling pananalita. Subalit, ang Panginoon ay ang karunungang nagkatawang tao, the wisdom made flesh, ay syempre alam niya yung isip at puso ng mga tao. Alam niya kung maganda o hindi ang intensyon ng mga tao. Lalong-lalo na ng mga
Pariseo, mga eskriba, ng mga taong gustong mapahamak siya, ng mga taong gustong masira siya. Kaya nga bagamat nagtanong ang mga taong ito kay Jesus na saan nanggaling yung kanyang kapangyarihan, no, na gawin ang mga bagay na yun, yung kanyang mga pagtuturo, yung paggawa ng himala. So he was being asked, questioned about saan nanggagaling ang kanyang karapatan. At alam ni Jesus na yung kanilang pagtatanong ay hindi dahil gusto nilang sumampalataya kay Jesus kapag sinagot ni Jesus ang kanilang tanong. It doesn't mean na sinabi ni Jesus yung katotohanan sa kanila, isasampalataya sila, because itong mga taong ito, itong mga Pariseo, mga eskriba, mga puno ng bayan, ay actually, they are determined not to believe in Jesus. Why? Kasi ang nangingibabaw sa kanila ay yung kanilang mga personal na interes. Yung mga personal nilang layunin. Hindi naman talaga mauuwi sa pagsampalataya o paniniwala kay Jesus. They're just trying the Lord. They're just trying to find kung ano yung mailalaban sa Kanya, mahuli sa kanyang mga pananalita so that they may accuse Jesus. Yun yung kanilang intensyon. Bakit? Kasi nangingibabaw sa kanila yung self-interest, yung makasarili at pansariling interest lamang ang mahalaga sa kanila. Kaya nga, since alam ni Jesus yung intensyon, yung isip ng mga taong ito, ibinalik ni Jesus sa kanila yung tanong tungkol naman kay Juan Bautista, kung saan galing yung karapatan at kapangyarihan ni Juan na magbautismo, sa Diyos ba o sa tao. So nalagay sa alanganin, sa dilema itong mga Pariseo, mga eskriba at mga punong bayan na ito. Kasi pag sinabi nilang galing sa Diyos, bakit sila hindi naniwala kay Juan? Pag sinabi nilang galing sa tao, magagalit yung mga tao sa kanila. So nalagay sila sa alanganin. Kaya sabi nila, hindi namin alam. No? Mga kapatid, makikita natin sa kwentong ito that they are not really destined to believe. Kasi sarado yung kanilang mga puso at isipan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, sa araw na ito, na makita natin yung ating sarili, na at alisin natin yung mga hadlang sa pagpapalalim ng ating relasyon. Minsan kasi, kahit na yung ating pakikipag-ugnayan kay Jesus, kahit na yung ating pagdarasal, baka hindi genuine. Why? Kasi lumalapit tayo kay Jesus, nagdadasal tayo, nagsisimba tayo because of self-interest. Pansarili pa rin kapakanan yung iniisip natin. Mga kapatid, kapag yung ating paglapit sa Diyos, yung ating paglapit kay Jesus, yung ating quote-unquote, pag-practice ng ating pananampalataya ay dadalhin tayo sa ating self-interest lamang, yung makasariling at pansariling interest lamang. Hindi yan ang totoong debosyon, hindi yan ang totoong pananampalataya, hindi yan yung totoong pagiging Kristiyano. Dahil kapag tayo lumalapit kay Jesus, lalabas tayo sa ating sarili. Hindi lang puro self-interest, kundi iisipin natin ang interest ng iba, ang kapakanan ng iba, ang sitwasyon ng iba, hindi puro sarili. Mga kapatid, we have to make a check and balance. Bakit ka relihiyoso o relihiyosa? Bakit ka nagsusumikap na mapalapit sa Diyos? Baka merong bahid ng self-interest. Sana, kung ikaw ay isang Katoliko, isang Kristiyano, na nakofocus pa rin sa pansariling interes lamang. Mga kapatid, you need to grow. You need to go step higher. Mahalaga na tayo dalhin sa pakikipagkapwa. Isipin, pahalagahan ang interes ng iba. Hindi puro personal and selfish interest. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dalisayin mo ang aming puso at kalooban. Naway maging malinis ito mula sa pansariling interes at kapakanan at dalhin kami ng aming pananampalataya sa iyo sa pakipagkapwa-tao at sa pagpapahalaga ng interes ng aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Lord.